Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa mga kapatid ko sa relihiyong Islam at magandang araw po sa mga tagapakinig na hindi Muslim. Mga tagapakinig, minsan na po ba ay pumasok sa iyong isip o naitanong mo na ba sa iyong sarili kung ano ang layunin kung bakit ikaw ay nandito sa mundong ito? Ikaw tao, bakit ka nasa mundong ito? Bakit ka nilikha ng dakilang tagapaglikha? Bakit ka nandito sa mundong ito? Ikaw ba ay ipinadala lang ng Diyos sa mundong ito? Ikaw ba ay nilikha sa mundong ito upang maglilibang-libang lang, kapatid o tagapakinig? Mga tagapakinig, halimbawa po, ang isang magulang na ipinadala nila ang kanilang anak sa bayan o sa isang lugar o sa malayong lugar upang siya ay mag-aral ng kolehiyo. Ang batang ito, ginawa niya ang pag-aaral na kung siya ay pinadala sa bayan na ito at ginawa niya ang pag-aaral na ito ay nakuha niya, nagawa niya ang layunin na gusto ng kanyang mga magulang at ang layunin niya sa pag-aaral na iyon. Subalit kung siya ay ipinadala ng mga magulang at hindi niya ginawa ang pag-aaral, siya ay naglilibang-libang lang doon, siya ay nakipagkaibigan sa mga kaibigan na magiging dahilan upang sila ay hindi mag-aral ng maayos, mabuti at hanggat sa hindi nila nakuha o nagawa ang pag-aaral na layunin nila. Sa tingin mo, ano ang sasabihin ng iyong mga magulang sa iyo? Sila ay malulungkot, mapapalitan yung expectation nila na happiness o kasiyahan sa iyo na makapag-aral doon, makapagtapos doon. Mapapalitan ito ng tunay na lungkot. Tagapakinig, pakinggan mo tagapakinig. Katulad yan ng pagkakalika sa atin sa mundong ito. Ang pagkakalika sa atin sa mundong ito ay hindi lang po paglilibang-libang, hindi lang po pagpapayaman ang pagkakalika sa atin ng dakilang tagapaglikha. Maaari mga tagapakinig, ikaw ngayon ay busy sa pag-aaral. Maaari na ikaw ay busy sa iyong paghahanap buhay. Maaaring ikaw ay busy sa paghahanap ng trabaho. Maaaring ikaw ngayon tagapakinig ay tinatamasa mo yung mga biyaya na nasa sayo. Ikaw ay kabilang ka sa mga mayayaman. Maaaring ikaw ay kabilang sa mga taong ito. Subalit tagapakinig, may naghihintay sa atin. Ang palatandaan na may naghihintay sa atin ay may kamatayan na naghihintay sa atin. Naghihintay sa atin ang Allah. Naghihintay sa atin ang kabilang buhay. Naghihintay sa atin ang oras na iyon na kung saan doon tayo magbabalik at magbabalik. Kaya naman ang layunin, kung kaya tayo ay nilikha ng Diyos sa mundong ito, ay hindi lang magpapalibang-libang, maglilibang-libang sa mundong ito, magpapayaman, mag-aaral, at pagkaraan ay mamatay din at ganun lang. Hindi tagapakinig. Ang layunin kung bakit tayo nilikha sa mundong ito ay ito ang pagsamba sa Kanya. Ang sinabi ni Allah sa banal na Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, at hindi ko nilikha ang mga tao at engkanto maliban na sila ay sumamba sa akin. Ang layunin natin tagapakinig, kung kaya tayo ay nilikha ng Diyos sa mundong ito, ay upang sumamba sa Kanya na nag-iisa at hindi ipinagtatambal. Hindi ipinagtatambal. Siya ay sasambahin natin ng nag-iisa. At yan yung layunin, yan yung dahilan kung kaya tayo ay nilikha ng dakilang tagapaglikha sa mundong ito. Tagapakinig, mahal kong tagapakinig, magnilay-nilay ka tagapakinig. Halimbawa kapatid, tignan mo ang mga nilikha ng Diyos. Ang kalangitan, ang kalupaan, ang kabundukan, ang karagatan, hindi ba ito sapat na palatandaan ng dakilang tagapaglikha? Ito ay kahanga-hanga tagapakinig. Tignan mo tagapakinig. Kapag ikaw ay dumaan sa isang daanan at may nakita kang napakataas na building, na ang building nito ay nasa 100 to 200 floors, tila na ikaw ay mapapahanga. Bagkus baka parang may habang tinitignan mo ay iniisip mo kung sino kaya ang gumawa ng building na ito na napakataas, na siya ay napakahusay.
Bakit kapatid? Alam mo, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari laayatin liulil albab. Katotohanan sa pagkakalikha ng mga kalangitan at kalupaan at sa pagsasalisalita ng gabi at araw, naririto ang ayat o mga palatandaan para sa mga taong nagtataglay ng tamang pag-unawa. Kanya rin sinabi, alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adhaban nar. Yung mga nag-aalaala sa Diyos nang nakatindig, nakaupo at nakatagilid sa kanilang pagkahiga at nagmumuni-muni sa pagkalikha ng mga kalangitan at ng kalupaan at nagsabing, aming Panginoon, hindi mo po nilikha ito sa kabulaanan o nang walang makabuluhang layunin. Luwalhati sa iyo, kaya iligtas mo po kami sa parusa ng apoy ng impyerno. Mga tagapakinig, yung pagdilay-nilayan, ang mga nilikha sa atin ng dakilang tagapaglikha. Kung tayo ay namamangha sa mga nilikha, mga ginawa ng mga tao, katulad ng mga nabanggit natin kanina, ay how much more pa kaya kung titignan natin ang kalangitan, walang poste. Titignan mo ang kalupaan, kung titignan mo ang karagatan, kabundukan, Masya Allah, ikaw ay mapapahanga, kamangha-mangha, nakakagulat na hindi ito napapansin ng karamihan. Huwag natin kakalimutan, mga tagapakinig, ang mga bagay na ito, ang mga bagay na mga kapatid, ay hindi po yan lilikhain ng Diyos na walang dahilan. Hindi po yan lilikhain ng Diyos na walang dahilan. Kaya kapatid, mula ngayon ay isipin mo, ano kaya ang layunin ko sa mundong ito? At ito ay ang pagsamba sa dakilang tagapaglikha. Habang tayo ay may buhay pa, hanapin na natin ang tunay na relihiyon na magtutuwid sa ating. Alam niyo, mga tagapakinig, nowadays, itong panahon natin, kung ano ang pinakadelikado na gawain at kung ano ang pinakamabuting gawain, ay yun yung paghahanap natin ng relihiyon, ng tunay na relihiyon. Sapagkat napakaraming nagsilipan ng mga iba't ibang relihiyon na kapag mali ang napili mong relihiyon ay peligro ka sa kabilang buhay. Subalit kung ang nahanap mo ng mga relihiyon ay tunay na relihiyon, matuwid na relihiyon, ay napakaswerte mo sapagkat ikaw ay maliligtas sa kabilang buhay. Mga tagapakinig, huwag natin hahayaan na ang mundong ito ay malinlang tayo. Huwag natin hahayaan na si Shaitan o si Satanas ay magtagumpay siya sa kanyang mga patibong sa atin sa mundong ito. Mga patibong ni Satanas, nang sa ganon ay lumayo tayo sa pagsamba sa dakilang tagapaglikha. Mga patibong ni Satanas, nang sa ganon ay gumawa tayo ng mga pagsamba na hindi para sa dakilang tagapaglikha. Mga tagapakinig, habang ikaw ay busy dyan sa iyong paghahanap buhay, habang ikaw ay busy sa pagtatamasa ng biyaya ng Diyos sa mga pinaghirapan mo, habang ikaw ay busy sa pag-aaral, tagapakinig, makinig ka, hindi po yan ang iyong dahilan kung bakit ka nilikha sa mundong ito. Hindi po yan ang dahilan sapagkat ang kamatayan ay naghihintay sa iyo. At tayo ay magbabalik sa Kanya. Kaya naman tagapakinig, sana ikaw na pagkabisi mo niyan ay maisip mo man lang na sumamba sa Kanya sa Diyos na si Allah subhanahu wa ta'ala, pagsamba sa Kanya ng nag-iisa at hindi ipinagtatambal siya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawa ay naintindihan po natin ang bagay na napaka-importante sa buhay natin.